Hello guys, good afternoon sa inyong lahat. Good morning sa ibang bansa, good afternoon sa ibang bansa. So, this is RC. Napapakita ko sa inyo kung paano ako mag-change ng quilt. Hello guys, good afternoon sa inyong lahat. Good morning sa bansa, good afternoon sa bansa. So, this is RC. Napapakita ko sa inyo kung paano ako mag-change ng quilt cover sa malaking quilt na ganito kasi minsan mahirap siyang ilagay. Pero pag yung mga ganitong space yung bahay nyo, yung hindi mo kailangan aakyat doon kung kayo i-fold siya. So, may tip ako guys kung paano nyo gawin. So, ito yung cover. Diba may zipper dito. May zipper yan. So, hindi mo na kailangan baliktadin yung talaga ganito yung quilt cover mo. Dito sa may sulok-sulok, natalin mo muna yung end point ng yung quilt. Yan. Dito. Tali-tali mo dun sa gilid. Sundan mo lang dito sa may gilid niya. Ganon din yung yan sa may cover. So, papakita ko guys kung paano gawin. Yan guys. Lagyan natin dito ang camera para makita niyo kung paano ko gagawin ang pag-change ng beddings ng cover. Cover ng bedsheet ng aking amo. So, ayan. Kikita niyo ba ang kagandahan ko? So, ayan guys. Pakita ko sa inyo kung paano. Para hindi kayo mahirapan. Siyempre, yung pahaba ng quilt is mahaba siya ganyan din. Hindi mo na kailangan na unahin. So, andito rin yung quilt mo. Yung quilt cover mo. Ang ginagawa ko kasi is sinusundan ko lang ito by end. So, kunyari, ito yung end niya. So, ganyan siya, pahaba yung quilt natin. Ang ginagawa ko is pinapasok ko yung end muna dito sa gilid. Ito yung end niya. So, yan. Napasok natin dito. Itatali ko siya dito sa may gilid. Para mamaya pag inano na natin, natapos na natin, is hindi na natin kailangan mahirapan na ipasok yung sundan natin itong gilid-gilid niya. Lagyan natin sa loob. Sundan ko lang yung sa may gilid. Kunyari yan. Susundan ko lang yung gilid-gilid. Pabasok ko lang yung kamay kung ganyan. Sundan ko lang yung gilid, every gilid. Para hindi ka na kailangan mahirapan na maglagay ng quilt cover. Kasi minsan ang mga quilt cover is mahirap ilagay pag maliit yung space mo. I mean is yung bed is may mga nakaharang din. So, nasa second end na ako. Ayan na yung end niya ng pangalawa. So, itatapos ko siya. Kung kailangan i-open, kaya i-roll. Dati in-roll ko yung quilt namin nung nasa mga kabilang bahay kami. Pero ngayon, ano kasi yung space ko, eh, hindi na kailangan. Ayan. Sinusundan ko lang yung every end ng quilt. Hindi mo na kailangan mahirapan pa na maglagay. Tayo ka lang. Dito. Dati kasi, nahihirapan din ako. Sabi ko, ano ba gawin ko dito? Ang hirap sundan. Diba, every sulok niya, sinusundan ko lang yung sulok. So, dito na ako sa may sulok. So, tatapit ko lang din yan. Kunin ko, lalabas ko din ito. Tali natin para hindi siya matanggal. Pag nag-ayos tayo, kinabukasan, ayusin natin yung quilt, hindi siya matatanggal sa gilid-gilid. Ayan. Ito yung sulok. Then, tapos nasulok. Kapag nasulok lang naman yun, ilalagay natin yung sulok-sulok. Nasa sulok na tayo, balon
mahirapan na. Unat-unatin yung bedsheet, bed cover, hindi mo na kailangan unat-unatin yung quilt. Ayan. Pagkatapos niya, siyempre pasok mo na yung mga laman niya sa loob. Ipapasok na natin yung laman sa loob. Ayan na siya. Yung laman sa loob. Diba? Sa gilid-gilid lang tayo ng ano. Tignan niyo kung ano mangyayari. Sarang! Tapos na! O diba? Tapos na ang paglagay ng quilt cover. So, hindi mo na kailangan mahirapan na maglagay. Nakatayo ka lang. Ayan, tips ko guys. O, di ba tapos na? Tapos na ang paglagay ng quilt cover. See? Ang bilis. So, sa mga gusto matuto, ako lang ang nag-ano ka. O, tapos na. Pwede na tayo matulog. So, actually, mag-aayos pa tayo ng pakita ko sa inyo ang bed ng aking mag-aama. Aking amo. Ito natutulog yung si Bunso. Si amo kong babae tsaka yung lalaki. Yan. Ito malaking bed na to. So, isa lang kwarto nilang lahat. So, ito naman yung panganay. Minsan, yung si Coco. Minsan yung pangalawa, andun sa taas. Ayan. Salitan sila every month. Salitan sila para walang away na malapit sila sa nanay tsaka tatay. Yung dito, si Bunso, kaya dyan sa gitna si Bunso, amo ko lalaki. Tapos yan, nilalagyan niya na lang dito. Minsan nilalagay si Bunso dyan siguro pag magtsuktsak. Nilalagay dun si Bunso, o diba? O, at least, siguro silent na sila pag mag-ano. Tika, ito yung akyatan punta sa taas. Hagdan lang siya. Nahirapan akong umakyat dito pag nagpapala ako ng bedsheet. Oh, ganyan lang sa taas. Oh, akyatin natin. Oh, yan. Ganyan lang. Ganito din yung bed ko dun sa kabila. Oh, pakita ko yung bahay natin. Tutor ko yung bahay namin. Yan yung CR. Maglinis around 2 o'clock na. May tag-isa kaming CR. May CR din dito sa ito yung study room. Study room namin. Ang kalat ng bahay namin. Kaya ako lang ganyan lang kasi tagnan na naman yung pangalan mga magkalat. Damit. Yung mga libro. Yan o. Hanap. Saan o. Damit na naman dyan. Damit ni lalaki. Pagpalitan naman mayang gabi. Mga gamit namin doon sa taas. Doon ko pinatambak yung mga tissue. Tsaka yung naman yung parador. Yung naman yung parador ni Ami. Yung damit na amat na lang. Yan, kanya lang kaliit. Pero yung damit na amat ng babae is hindi ito. Walang isang parador lang yung gamit nila. Nasa shampoo po kasi yung gamit ng iba. Ganyan lang siya. Tapos, pakita ko naman sa inyo guys ang aking kwarto. Diba ang kwarto ng kunyang? Ito naman ang room ko. So, dito nag-aaral si Coco minsan. Dito ako tumatambay. Siyempre, may racking, ano na ako dito. Dito ako tumatambay pag nanonood ako dito. Mag-live minsan. Diyan. Pero ang bed ko is, ayan o, nasa langit. May ano yan, hagdan yan. Langit. So, ito yung hagdan niya. Paano ba? Ayan. Ito yung hagdan niya papunta dun sa langit. Langit, sabi ko kasi hawak mo na yung kisame. Tapos, diba? Init. Tapos, ito naman yung dito ko tinatampak yung mga gamit. Ito naman yung gitara ko. Diba? Magamit oh. Saan ko na pinagsusuksok. Yun yung parang stock room ko. Naman mga gamit din. Lagay ng mga damit. Yan. Damit. Ito naman yung mga iba kong gamit sa baba. Ito mga iba kong gamit. Diba? May electric fan. May ano.
Meron din ano dito, trimmer. Ito lang din naman yung damit ni Moy Moy, oh, di ba? Wala kami kasing lagayan dito, maliit yung bahay namin. Kaya yung mga gamit namin nasa shop po, ibang bahay. So, ang bahay namin is dalawa. So, yun guys, ipagpapatuloy na natin ang ating pag-aayos dito sa kwarto. Ayan, ayusin ko ang bed ng aking mga so, ayusin na natin dito. Maraming salamat sa inyong lahat guys sa patuloy na pag-support sa ating YouTube channel. Especially sa Team Academy, to Jose Villa Garcia, Saira Subo, Moy Kwai, to Marvelin Suwait, Tax Vlogs, Lalabs Fiorio, ay, natin ba? Lalabs Fiorio, sina Lalabs Weng Pulante, si Marles Pulido, si EVR Vlogs, si Nanay Marlene, Nanay Marta, si Lalabs Josephine Tablatin. Nag-love shout out sa inyong lahat, Team Academy. DJ Winry, nag-love shout out to Jainol, to Joss, kayong lahat. Sina Lalabs Amazing. Sino ba yung mga ano natin? Josephine Tablatin. Sino ba yung hindi ko ma-shout out dyan? Lahat ng Team Academy. Basta lahat tayong Team Academy. Maraming salamat sa inyo lahat sa patuloy na pag-support sa ating YouTube channel. Yung mga hindi ko na shout out, sorry ha. Wala akong listahan habang nagwo-work lang ako. Kasi 2 o'clock hindi ba ako nakapag-linis. Shout out na lang sa inyong lahat, Team Academy. At saka sa Team Medics para maraming salamat sa Team Medics sa patuloy na pag-support sa ating YouTube channel yan. Support naman din ako. Sino pa yung mga Team Academy na hindi ko masa-shout out? Kay, ano pala, si Lalabs Racing for Life. To Lalabs Sis, Fiorio. Yan, nag-love shout out sa inyong lahat. Guys, ang place naman pag ganitong araw, diba ang init sa baba? Kita nyo dyan sa baba. Diba? Sobrang init. Oh. Grabe, yan yung araw-araw na nilalakad pag magsundo ka sa school. Sobrang init sa baba. Yan, araw-araw na maglalakad ka dyan. Ilang beses na akyat baba sa building para magsundo sa mga alaga, sa mga bata. So, ayun guys. Thank you so much sa inyong lahat. God bless you. Sana hindi kayo magsawa sa patuloy na pag-support sa ating channel. At saka, accept ko na yung challenge. I will do it in 1 month. So, ayun guys. Bye!